Is money is the root of all evil. Walang masama na magkaroon ng maraming pera. Pag religious ka, dapat ba hindi ka mukhang pera? Kapag empleyado ko, wala na akong chance na maging mayaman. Binabayaran tayo dahil sa value na naibibigay natin. Welcome to Clicknomics Podcast episode number 2 kung saan pinag-usapan natin all about business, wealth, success, and life. So welcome sa episode number 2 natin. Today I'm with Coach Juan Calianta. My name is Edward Reformina. Kasama din natin si Coach Angelo Supremo and Jay Gregorio. Coach Jay Gregorio. So sasagutin natin yung mga common questions na tinatanong ng mga tao na gusto maging successful, gusto mag-start ng kanilang journey sa kanilang pagbibusiness, and also yung mga members natin sa Clicknomics. So siguro first question na itatackle natin, Coach Van, ano ba yung first question? Ikaw na mauna, Coach. Ang first question natin ay, is money really the root of all evil? So for me, hindi siya root of all evil kasi ang idea ko kapag sinabi nating money ay it's just a medium of exchange. Magdedepende siya sa tao kung paano mo siya ginamit. So meron naman na maraming pera, mayaman, ginagamit nila sa maganda yung pera nila. And meron din naman na may pera pero hindi nila ginagamit sa maganda. So at the end of the day, depende siya kung paano mo ginamit yung pera. Pero yung money itself ay it's just a medium of exchange. So for me, ibig sabihin, okay lang na marami kang pera as long as sa mabuti mo siya nakuha and sa mabuti mo siya ginagamit. Thank you so much. So the question is, money really the root of all evil? Para sa akin, yung pera ay tool lang and magnifier lang siya. Sabihin, ima-magnify niya lang kung ano talaga yung tao, kung ano talaga yung ugali ng isang person, no? So for example, kung mabait yung isang tao, kapag marami siyang pera, mamamagnify lang yung pagiging mabait niya, kayong pagiging matulungin niya. So kung marami siyang pera, mas maipaparamdam niya sa ibang tao yung pagiging mabait niya, mas makakatulong siya, possible, mas makakapagbigay siya sa charity, mas makakatulong siya sa family niya, no? Ganun din, kung evil yung tao na yon, masama siyang tao, nang-aagrabyado siya ng ibang tao, kapag binigyan mo yan ng maraming pera, ganun din, gagawa siya ng mas maraming kalokohan, gagawa siya ng mas maraming kasamaan, no? So for me, it's a magnifier lang. And for me, minsan nga, kapag tinignan mo sa society natin, yung tao na maraming pera, minsan sila pa yung mas nakakatulong. Last time may ginawa akong video about CEO ng Canva, si Melanie Perkins. Si Melanie Perkins kasi may lahi siyang Pinoy, kaya natuwa ako na gawan siya ng video, no? Yung company niya na Canva, kumikita ng billions of dollars every year, and ang malupit doon, ginawa niya, majority ng income ng company nila, pinramis nila na ibibigay nila sa mahirap. Imagine mo. So siguro, yung person na yon, dati pa lang, nung wala pa lang siyang pera, mabait na siya. Nung nagkaroon siya ng pera, na magnify, mas marami siyang natulungan. Kung ang question is, yung pera ba ang nag-uugat? Diyan ba nag-uugat yung kasamaan? For me, hindi. Kasi minsan, yung mga taong walang pera, sila pa nga yung mismo nakakagawa ng katarantaduhan ng mga kademonyuhan, di ba? Pumapatay ng tao, kikidnap. Pero yung maraming pera, pag marami ng pera, minsan sila pa yung nagkakaroon ng power para tumulong sa iba. So, it totally depends do sa tao. Yun for me. So yung question is money is the root of all evil? So for me, money para siyang magnifier na glass Kung nakakita ka na ng magnifier glass, usually ginagamit yan sa school, no, or sa science. Ibig sabihin, di ba yung magnifier, kung saan mo siya itututok, lumalaki yung isang bagay. Kumbaga, mas nafo-focus. So parang money, kapag napunta siya sa masamang tao, mas lalong magiging masamang tao yung tao na yun, no? Kung mapupunta yung money sa mabuting tao, mas magiging mabuti yun. For example is, matulungin siya. So mas magiging matulungin siya kasi meron na siyang ibibigay. Kumbaga, marami na siyang pera, nasa kanya na yung success, and mas madali sa kanya na tumulong ng tumulong. Pag napunta naman yung money sa masama, for example is nagsusugal, di ba? Mabisyo. Pag napunta sa kanya yung pera, most likely, pang-iinom niya yun, di ba? Or pang-susugal niya yun. So parang yung money nga is magnifier. Kung saan siya mapupunta, pinapakilala niya lang mismo kung sino yung tao na yun. Kaya ako nga, sabi ko nga, sana mas maraming yumaman na mabubuting tao. Kasi the more na naging successful sila, the more na dumami yung pera nila, mas maraming matutulungan na tao. So, for me, ganun yung money. Para siyang magnifier glass. Is money the root of all evil?
Para sa akin, money is a resources. So yung pera, ito yung binigay sa atin kung paano natin siya gagamitin. So ang cost ng evil is kung paano mo ginamit yung resources na binigay sa'yo. Kung ginamit mo yung pera para makatulong, makagawa ng mabuti, I believe, hindi siya sa evil. Pero kung ang resources or yung pera na yun, ginamit mo sa kasamaan, ginamit mo sa bagay na hindi mabuti, dun yung root ng evil. So nasa sa atin kung paano natin gagamitin. This is a tool, a resources na ibinigay sa atin. So make sure na gamitin mo yung binigay sa'yo na resources para mas makatulong pa. Isa sa mga philanthropists or mga pina-follow ko ng mga multi-billionaire is si Bill Gates. So si Bill Gates sobrang yaman. Dati alam ko siya yung pinakamayaman sa buong mundo. And kung titingnan ko, siya pa rin yung pinakamayaman. Kasi 10% lang ng Microsoft yung napupunta sa kanya. So kung 100% kinuha ni Bill Gates, siya pa rin ang pinakamayaman. And yung 90% ng kinikita ni Bill Gates is ginagamit niya para tumulong sa mga mahihirap, para tumulong sa mga nangangailangan. So Bill Gates is the best example na yung pera na binigay sa kanya, yung resources na yon is ginamit niya sa tama. So doon magdi-differentiate kung sino ka, depende kung gaano nakarami yung pera mo. So yun na, doon nalalabas kung sino ka talaga. Money is just a resources. Pag relihiyoso ka, ito yung tanong, dapat ba hindi ka mukhang pera? Nakadepende to kung paano mo tinitingnan yung pera. Kagaya ng sinabi ko sa mga naunang katanungan, a question is, ang pera is resources. So maraming mga relihiyoso no, na talagang mayaman, meron din namang mahirap. Pero yung pera kasi is, nakadepende kung paano mo to gagamitin. Intention mo is makatulong, gamitin sa tama yung pera, kahit relihiyoso ka, no, walang masama kung marami kang pera. Ang masama is, wala ka nang pera, tapos iba pa yung ugali mo, hindi ka okay sa ibang tao, yun yung sa akin is hindi maganda. Okay lang kahit na relihiyoso ka, may pera ka, walang masama doon as long as yung pera is ginagamit mo sa tama. Yung question is, pag religious ka, dapat ba hindi ka mukhang pera? So for me, kung meron tayong wrong belief sa pera, kumbaga, kung tingin natin yung pera is nanggaling sa masama, kumbaga mali siya, no? Masama siya. For me, kung religious tayo, mas maganda na may right mindset tayo or tama yung pananaw natin pagdating sa pera. Kasi ang pera kasi gift yan na kung gagawin mo siya or gagamitin mo siya sa mas maganda or magandang purpose, siguro walang reason para maging masama siya sa mga religious na mga tao. For example, ako Catholic ako. And isa sa mga fina-follow ko is si Boss Sanchez. Si Boss Sanchez kasi religious siya and nagtuturo siya about money. And sabi niya na walang masama na magkaroon ng maraming pera. Kasi kung mag-goal ka na yumaman, dumami yung pera mo, and isa sa mga end goal mo is mas makatulong sa family mo, sa maraming tao, makapag-build ka ng charity or makatulong ka sa mga foundation, okay yun. So walang masama. So for me is, kung religious ka, mas maganda nga, mukhang pera ka, pero maganda yung purpose mo. Tanong, pag religious ka, dapat ba hindi ka mukhang pera? Isa sa mga turo sa Bible, kung talagang religious ka, kailangan mong ipagkalat yung salita ng Diyos. Bible, yung sinasabi, yung turo sa Bible, it's your obligation na ipagkalat siya sa as many people as possible. Now, kung kailangan ng pera para magawa yun, dapat hindi mo tatalikuran or itataboy yung idea ng man. Kasi yun yung makakatulong sa'yo para masuportahan yung pagiging religious mo. And also, kapag religious ka, isa sa mga tinuturo sa Bible ay tumulong ka sa mga taong kapuspalad, unfortunate people. And syempre, dahil money is a resource, isa yon sa mga gamit mo para mas makatulong ka sa mas maraming tao. Baga mas maraming tao yung matutulungan mo, mababago mo yung buhay pag mas marami yung pera mo. So kung dapat ba na hindi ka mukhang pera, actually dapat wini-welcome mo yung pera. Blessing yan di ba? Saan ba galing yung pera? Sa Diyos din naman. Diba? And yun yung blessing sa'yo para mas masuportahan yung goal mo na pagkalat yung salita ng Diyos. So, ang question ay, pag relihiyoso ka ba, dapat ba hindi ka mukhang pera? So, alam mo ba na si Lord ay interested, no? Kung saan nanggagaling yung pera mo and kung paano mo siya ginagastos. Ibig sabihin, importanteng usapin din yung pera pagdating sa kung religious ka. Kasi pagdating sa Bible, ito yung isa sa pinag-uusapan din. Ngayon, ano ba yung sabi ng Bible about dito sa pera? Sabi sa Bible, di ba, for where your treasure is, there your heart will be also. Alam kasi ni God, no, na hindi si Satan, hindi si Satanas o kaya yung mga evil, yung kalaban niya sa puso mo. Alam niya na ang kalaban niya sa puso mo, yung pera, no? Yung treasure mo. So ngayon, ang tanong ay, kailangan ba mukhang pera ka? Ang best question dyan ay, saan mo ba ginagamit yung pera mo and saan nanggagaling yung pera mo? Kung ang ibig sabihin ng mukhang pera ay yung marami ka nagiging pera and marami ka din natutulungan, yes, okay lang maging mukhang pera. Actually, meron din sinabi sa Bible yung about sa shrewd manager. Yung isang manager kasi ay hindi na siya pinagkakatiwalaan ng business owner. So ang
ang plano niya, tanggalin na tong manager na to kasi hindi naman siya productive. Ngayon, kinabahan yung manager. Baka tumira na ako sa kalsada, mamamalimos na lang ako. So, ang ginawa niya, dun sa mga nangutang sa amo niya, pinagbigyan niya lahat. O sige, magkano yung utang mo? O ganito na lang, maliit na lang, no? Para may utang na loob sa kanya yung mga tao. Tapos kapag nawalan na siya ng trabaho, pwede siyang lumapit dun sa mga tao na yun. In real life, syempre magagalit dapat yung business owner. Ang ginawa nung business owner, kinomend niya dun sa lakas ng loob yung shrewd manager na yun. Ang pinaka-lesson kasi dun ay yung money mo dito sa earth, dapat gamitin mo siya at kung religyoso ka talaga, gamitin mo siya to spread the word of God, makatulong ka sa ibang tao, and at the same time kung paano mo siya na-acquire. Interested si God kung paano mo na-acquire yung pera. Syempre dapat galing sa mabuti, pinaghirapan mo. At the same time kung paano mo siya ginagastos. Kunyari galing nga sa mabuti yung pera pero saan mo siya ginagastos? Pinangsusugal mo siya, pinambabayad mo sa mga chicks mo, 'di ba? So wala rin. So ibig sabihin kailangan both siya, no? So yun yung for me na idea. Ayan, magandang topic yan, no? Masama ba maging ambisyoso? Okay lang maging ambisyoso. Bakit? Kasi 'di ba may yung mga talent kasi natin ay lumalabas yan kapag mataas yung pangarap natin. Yung hataw mo sa negosyo, yung hataw mo sa buhay ay nagdedepende yan kung gaano kataas yung pangarap mo sa buhay. So ngayon kapag mababa lang yung pangarap mo, ibig sabihin hindi mo na ma-maximize yung talent na binigay sa'yo ni God. For me, very important na mataas yung pangarap mo. Ang question na iba ay, paano kapag hindi mo naman natupad yung pangarap mo? Ang pinaka-importante kasi ay kung ano yung ginawa mo nung time na nandito ka sa earth, paano mo siya min-maximize. And I think hindi mo ma-maximize yung full potential mo kapag in the first place, wala kang pangarap para sa buhay mo. Masama bang maging ambisyoso? 100% oo naman, masamang maging ambisyoso. Kapag yung ambisyon mo ay hindi makakatulong sa maraming tao. For example, ambisyon mo maging drug lord, di maganda yun, di ba? O kaya naman, ambisyon mo manakop ng ibang bansa. Kung pangit yung ambisyon mo, pangit yung maging ganong ambisyoso. Pero kung ang pagiging ambisyoso mo ay maraming tao kang matutulungan, napakaganda. Dapat lang na maging ambisyoso ka. Hindi lang ambisyoso, dapat sobrang ambitious. Very ambitious. And kung titignan mo yung nangyari sa buong mundo, kaya tayo mayroong ganitong klase ng comfort, kaya tayo may internet, kaya tayo may social media, dahil yan sa mga ambisyon ng mga leaders, ng mga entrepreneurs, di ba? Isang very inspiring na negosyante, si Elon Musk. Alam mo ang ambisyon niya? Maging interplanetary species tayo. Makatira tayo sa ibang planeta, mapuntahan natin yung ibang planeta. And tignan mo, dahil kung titignan mo yung ambisyon niya, parang imposible eh. Kailangan ng maraming pera, kailangan ng maraming resources. Pero dahil sa laki ng ambisyon niya, kung ano-anong invention yung nagawa niya. Nakagawa siya ng electric vehicle, diba? Ang dami niyang taong natutulungan, dami niyang napapalagong negosyo na nakakapagbigay ng napakaraming trabaho. So kung ang tanong ay masama bang maging ambisyoso, kung mabuti yung hangarin mo, yung ambisyon mo, dapat ituloy-tuloy mo. Dapat mas lalo kang maging ambisyoso. Yan. So question is, masama bang maging ambitious? So, napakaganda ng topic na to and yung question na to. And dalawa yung pwede kong sabihin no? Pwedeng good and pwedeng bad. Bad is kung yung ambition mo is nakakasama. And good kung maraming magbe-benefit nito. And meron akong favorite story na tatlong servant sa isang harian na yung hari nila is pupunta ng kumbaga lalabas siya ng karihan nila. No, may pupuntahan, may kailangan asikasuhin, and yung gold na meron siya, pinagkatiwala niya dun sa tatlong servant. Yung isang servant, binigyan niya ng 10 golds, yung pangalawa is 5 golds, yung last servant is 2 golds, no? Now, nung umalis na yung hari, yung tatlo, is nasa kanila yung ginto. Yung first servant, ang ginawa niya is nagnegosyo siya, no? Nagnegosyo siya and pinarami niya yung ginto. Kumbaga, nangyari dahil dun sa ginawa niya, na doble. Yung pangalawang servant naman is ganun din yung ginawa niya, naghanap siya ng mga opportunity para dumami yung ginto. Then ang nangyari, na doble din. Yung pangalang servant, iba yung ginawa niya. So imbis na paramihin niya yung ginto, natakot siya. Or kaya naman is wala siyang ginawa sa ginto. Kumbaga, gusto niya na maging safe lang. As in, wala talagang siyang ginawa. Now, nung bumalik yung hari, tinawag niya yung tatlong servant and tinawag niya yung isa, first servant, nasa na yung pinagkatiwala ko sa yung ginto? Sabi ng first servant, mahal na hari, ito po yung gold na pinagkatiwala niyo sa akin and good news, na doble siya. Yun. So sabi ni hari, good job, servant to. Napakabuti mong servant. Ang gagawin ko is, sa'yo yung kalahati, balik mo sa akin. So sabi ni servant, thank you so much, mahal na hari. Yung pangalawa naman, ganun din. Sabi niya, mahal na hari, ito yung pinagkatiwala niyo sa akin and inano ko siya sa business, na
nadoble din siya. So natuwa ulit yung hari. Sabi niya, okay, you are a good servant. Gawin mo, sa'yo yung kalahati, bigay mo sa akin. Yung binigay ko sa'yo. Then yung pangatlo naman, tinawag niya, sabi niya, yung third servant, ano na yung ginawa mo? Sabi ng servant, mahal na hari, good news din. Kung ano yung binigay mo sa akin, wala nagbago. Kumbaga, hindi siya nawala, protektahan ko siya. Ito, mahal na hari, ito yung pinagkatiwala mo sa akin. Ngayon, yung hari, syempre, most people, possible para sa inyo is walang masama. Kumbaga, okay lang, no? Pero yung hari, sabi niya, you are a bad servant. Sabi niya dun sa, sa last servant. Sabi niya na, wala kang kwenta. Yung pinagkatiwala ko sa'yo, wala kang ginawa. Ini-stay mo lang. Tinawag niya yung mga kawal, then pinatapon niya yung third servant. So, ba't ko siya naikwento? Kasi yung ambitious, yung pagiging ambitious is gift siya ng nasa taas, no? Ni Lord. Kapag naging ambitious ka, dun lumalabas yung mga natatago mong talent. And yung talent na yun yung tutulong sa atin para magkaroon ng mga bagong opportunity, no? For example is yung nag-create ng ilaw si Thomas Edison. 'Di ba dahil sa sobrang pagiging ambitious, no, na-create niya yung ilaw. And before ma-create 'yon, ang daming failures, no? Pero dahil naniniwala siya, dahil ambitious siya, na-create yung ilaw and until now ginagamit natin siya. Kumbaga, ang daming nag-benefit dahil dun sa create. Kung for me, kung masama bang maging ambitious, hindi. Kung alam mo naman na yung pagiging ambitious mo is magagamit mo siya sa tama and maraming magbe-benefit. So ang tanong ay, masama bang maging ambisyoso sa buhay? Mamaya, sasabihin ko sa iyo ang sagot. Ang question is, masama bang maging ambisyoso? Magiging masama siya kung ang ambisyon mo is makapanira ng buhay ng ibang tao. 'Di ba? Example, may mga ambisyosyong mga presidente sa ibang bansa na ang goal is sakupin yung ibang bansa. So yun yung mga example na yung ambisyon ng president na to is manakop ng ibang bansa. So ibig sabihin, kapag ang ambisyon mo is hindi makakagawa ng maganda sa ibang tao, sa ibang mga country, or kung sino man yung nakakasama mo, magiging masama siya. Pero kung ang ambisyon mo is maayos, kung ang ambisyon mo is tama, okay lang maging ambisyoso. Like ako, ang ambisyon ko nung bata ako is makatapos ng pag-aaral. Kasi yun yung pangarap ng parents ko. And nagawa ko siya dahil nagsumikap ako. And after ko makapag-aral, ang ambisyon ko naman is makapagtrabaho. And after makapagtrabaho is makapagsimula ng negosyo. Kumbaga yung ambisyon ko is hindi ko nililimitahan, and ang gusto ko is i-level up yung ambisyon ko. Kasi the more na mataas yung pangarap mo, mas marami kang pwedeng ma-achieve. Walang ibang tao na maglilimit sa'yo kung hanggang ganyan lang yung level ng pwede mong makuha. So walang ibang pwedeng maglimit sa'yo. So binigyan ka ng kakayahan ni Lord, ng skill, ng talent, nasa sa'yo paano mo gagamitin yung skill and talent na yon para maabot yung mga pangarap mo. So walang mali kung masama ang ambisyon, no? Walang mali kung mataas yung ambisyon mo sa buhay. Para sa akin, okay siya at mangarap ka ng mataas. Ito ang tanong, totoo ba na hindi ka yayaman kapag empleyado ka? Maraming mga empleyado ang akala nila hanggang ganito na lang. Kapag empleyado ko, wala na akong chance na maging mayaman, maging successful. Ang question is, ano ba yung definition ng mayaman para sa'yo? Ano ba yung definition ng successful para sa'yo? Kung ang definition ng success para sa'yo is matulungan mo yung kumpanya para maging successful, mag-benefit lahat ng mga empleyado, tingin ko, mayaman ka sa paningin nila. So ngayon, kung ang empleyado na nag-iisip na hindi ka magiging mayaman at hanggang ganyan ka na lang, it's all about the belief and kung ano yung paniniwalaan mo. Okay? Kahit empleyado ka, pwede kang maging mayaman. Maraming mayaman na empleyado, marami kong kakilala na empleyado na yumaman kasi sa kanila yung kumpanya. Ayan, so question is, totoo ba na hindi ka yayaman kung empleyado ka? So for me is, yayaman ka pa din kahit na empleyado ka. Bakit? For example, si Carlos Yulo, sa tingin nyo may business kaya siya? I'm not sure pero yumaman siya, dumami yung pera niya kahit wala siyang business. Ba't siya yumaman? Dahil dun sa skill, dahil doon sa talent niya sa sports, no? Dahil best siya. Another example is Michael Jordan, yung isa sa mga pinakamagaling na player sa basketball. 'Di ba? Mayaman siya nang wala naman siyang business. For example, hindi naman sa kanya yung Chicago Bulls. Player siya. Pero dahil best siya sa ginagawa niya, siya sa pinakamayamang basketball player sa NBA. Yung question na, yayaman ka ba kung empleyado ka? Yes, yayaman ka, no? As long na ikaw yung best. Ginagawa mo yung best mo. The same time is maganda yung naiaambag mo dun sa company. For example, kung sa isang company is ikaw yung laging nagdadala ng magandang revenue and ikaw yung nakakasolve ng mga iba't ibang problem, ano yung next na pwedeng mangyari? Possible na yung CEO or yung may
may-ari nung company na yon, lalapitan ka i-ask ka na, pwede ka bang maging manager or maging partner ng business ko para mas mag-grow to kasi best ka dahil strong ka. Hindi lang pala best kailangan strong din. So yun, for me is kaya mong yumaman kahit empleyado ka as long na strong and best ka dun sa ginagawa mo. Hindi ka daw yayaman kapag empleyado ka. Yes, hindi ka yayaman kapag wala kang value na ibibigay dun sa kung saan ka nagtatrabaho. Tandaan mo, tayo binabayaran tayo dahil sa value na naibibigay natin. Pag mataas yung value na napoprovide mo dun sa company, syempre iba-value ka ng mga owners, iba-value ka ng may-ari, ipopromote ka, pwedeng maging partner ka. Your goal, kung hindi mo talaga trip magnegosyo, wag kang magnegosyo. Pero, ang goal mo dapat maging very valuable ka sa marketplace. Makapag-provide ka ng value para yung kumpanya na pinagtatrabahuhan mo, isuklian yung ginagawa mo. Hindi sila papayag na wala ka sa company. Kasi pag super valuable ka, tapos sinabi mo, sige magre-resign ako. Ayoko na dito kasi may mas magbibigay sa akin ng mas malaking sahod. Guess what? Kung talagang valuable ka doon sa company na yon, o-offeran ka nun na mas malaking sahod. So again, we get paid sa value na napoprovide natin sa marketplace. Maging valuable, mag-upskill ka para yumaman ka. Ang tanong ay, totoo ba na hindi ka yayaman kapag empleyado ka? Yes, hindi ka yayaman kapag empleyado ka kapag hindi ka nag-grow or hindi tumaas yung value mo sa marketplace. Kasi remember, yung binabayad sa atin ay depende kung gaano kalaki yung pinoprovide natin na value sa mga tao or sa marketplace. Bakit kaya magkaiba yung sweldo ng presidente ng company sa rank and file or sa staff level number 1? Kasi mas mataas yung value na pinoprovide ng president ng company, mas malalaki yung mga problema na sinosolve niya compare dun sa sinusolve na problem nung isang staff. Ngayon, kapag ka nagpaiwan ka lang, okay lang sa'yo na ganyang level ka lang, hindi mo na ginandahan yung skill mo, hindi ka na nag-upgrade, pinabayaan mo lang na ganun, yes, hindi ka yayaman and may iwan ka na dun. Pero, kapag ka in-upgrade mo yung sarili mo, pinag-aralan mo mabuti paano ka magiging valuable sa marketplace, definitely kahit wala kang negosyo, magiging mayaman ka. Kasi ganun din naman kapag may sarili kang business, tas hindi naman valuable yung pinoprovide mo sa marketplace, hindi rin yayaman yung business mo. Same thing sa pag-empleyado. Kapag ka hindi ka nakakapag-provide ng value sa company na pinagtatrabaho mo, hindi ka rin yayaman, hindi rin lalaki yung kita mo. Pero kapag ka mataas yung value na pinoprovide mo sa kanila, yes, yayaman ka bilang empleyado. Okay, thank you so much for watching and listening dito sa episode 2 ng ating podcast. Coach Jay Gregorio, Coach Angelo Supremo, Coach Van Calianta. Thank you so much. This is Edward Reformina. Kung nagustuhan mo tong episode na to, i-share mo to sa social media, sa mga friends mo na sa tingin mong may mapupulot din dito sa podcast na to. Thank you so much. Until next time, let's click to success. Bye!